Matapos kong ilabas ang tatlong videos tungkol sa labanan ni Makagago at Norman Mangusin, sa video na namang ito, ipagpapatuloy natin ang labanan sa pagitan nilang dalawa at makikita na din natin kung gaano kaipokrito ang taong ito. Pagsisinungaling, pagmamayabang, pagiging dugyot at pagiging palamura, hindi lamang ito ang mga katangian ni Norman Mangusin dahil pati na rin ang pagiging ipokrito ay dala-dala na nito sa pang-araw-araw nito sa buhay. Gaya na lamang ng mga pinagsasabi nito sa kanyang livestream na kahit na walang araw na dumadaan na hindi ito nagmumura, nagawa pa talaga nitong magsalita na walang kapatawaran daw ang mga taong palamura, stating na, mga salitang lapastangan. O eto na, ang mura, alinmurang pananalita, alinmangmurang pananalita, o lapastangang pananalita. In English, profanity, cursing, obscenity, at iba pa ay isang nakakasakit na gamit ng wika ayon sa pamantayan ng lipunan na maaari ding tawaging pagtutungayaw, pagsumpa, o masamang salita. Ayan ang salitang lapastangan. Number 1, mura. At kahit na siya din mismo ang mahilig mangdamay ng mga tao sa kanyang live streams, whether it is sa pamamagitan ng pagmumura o kaya naman ang pagtapon ng mga grave threats sa kanila, noong ginawa ito sa kanya ay parang hindi niya ito matanggap at bigla na lamang itong nagalit. Huwag niyong gawing kahiya-hiya yung sarili niyo sa harapan ng korte. Mapapahiya kayo. Pag na-dismiss, bubeltahan pa kita. Actually, pwede ka na idamay sa kaso eh. Kasi pinagamit mo yung sasakyan para may pagtangka sa buhay ko. Connivance kayo. Huwag niyo akong pinagtatatakot sa ganyan. Hindi ka marunong mandamay. Anong tawag mo dito? Putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo to at na mapanood ng asawa mo to kung paano kita lapastanganin ngayon? O pati mga pipinsyan mo, mga nagko-comment dito, o yung kamag-anak nyo na si Makagago, duwag. Sobrang ipokrito din ito sa parte na kung saan parang nagmamakaawa ito sa kanyang mga manonood at mga tagahanga dahil dinadamay na daw ang kanyang anak na para bang hindi siya ang nag-umpisa ng pagdamay sa iba't ibang mga tao. Sobra na po kasi yung kanilang ginagawa. Kung ako lang ho ay sisirain nila, wala naman ho sanang problema. Kaso dumating na ho sa punto na naapektuhan na ho yung aking mga anak at talaga naman may pagbabanta pa ho talaga sa buhay ko. Yun po yung talagang hindi ko na ho pwedeng ipagsawalang kibo. Ngunit kung siya naman ang gumagawa ng mga bagay na ito, ay parang okay lamang sa kanya. Sino ba sa atin dalawa ang mahilig magbanta? Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Buburahin kita. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo. Buburahin kita. Sinabi ko na siya, bibigyan kita 5 araw. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Sa nakaraan ding video, halos atakihin na sa puso si Norman Mangusin sa paulit-ulit na pagsabi na pumunta daw si Makagago sa kanyang subdivision para magsuntukan dahil kung hindi, isa daw itong malaking duwag. You were the one who provoked me! Naalala mo ba to? Pero duwag yon. Oo. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Di ba ikaw yung nag-invite sa akin na pumunta ako dyan sa inyo? Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Asan ka? Dali, punta ka rito. Kinang-ina mo, puro ka kayampangan, hindot. Tapos ngayon, nung pinuntahan na siya ni Makagago, ay parang si Norman Mangusin patuloy ang naging biktima at gagamitin pa niya ito para dumidagdag sa kaso ni Makagago kahit siya naman mismo ang nagpapunta sa kanya doon. Ikakaso yung ang tawag dito? Data Privacy Act. May CCTV camera ako eh. Yung sasakyan na yun, ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Alam nga naman hindi ko ipahanap yun. Doon pa lang, dismiss na yan. Unggoy! And last but not the least, ang napaka-ipokritong statement na pinalabas ni Norman na kung saan ayon pa sa kanya ay hindi daw ito magde-delete ng mga live streams at lalong-lalo na hindi daw ito magde-delete ng kanyang YouTube channel. Malalaman mo naman kung sino yung matibay at hindi eh. Tayo, pag nag-live at nag-post, kung ano man yung kalabasan yan,
Yun na yun. Hindi tayo nagdi-delete ng post. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong hindi ako nagdi-delete ng account. Ngunit sa nakaraang video, sa bibig niya mismo nang galing na siya daw ang nag-delete ng kanyang sariling YouTube channel para ipasok daw nito sa hoyo si Makagago. Paano kang hindi nagdi-delete? Inamin mo nga noon na dinilit mo ang YouTube channel mo. Nag-delete na ako ng YouTube ko. Yung FLM comeback, puta, dinilit ko yun. Para ipasok ko sa hoyo yung amo mo na Mongoloid. Yung sinasabi yung mas report, para mawala yung YouTube. Hindi madadali sa mass report ng YouTube. Matibay ang YouTube unless i-delete ko. Nang dahil nga sa mga nabulgar na billion peso humanitarian scams ni Francis Leo Marcos, Makagago decided na subukan din ito at gumawa ng kanyang sariling humanitarian kung gaano ba karami ang kaya nitong malikom at kung gaano talaga kalaki ang perang nasayang na pwede pa sanang itulong sa mga mamamayang Pilipino. Kaya noong November 16, 2025, Makagago started a live stream para daw mag-experiment kung totoo nga ba daw na malaki ang kinikita ni Norman dito. Kaya sinubukan ko kung totoo nga ba talaga. Ito ay maliit na eksperimento na ipinapakita at ipapakita ko naman sa mga tao. Hindi naman ako tulad mo. Very transparent ako. So ngayon, ano ba ang plano ko mga kahombre ko? It's been almost 2 weeks now, di ba? Since nangyari yon na nag-live ako para itry at para pakita sa inyo na pwede pa rin naman kayong magtiwala basta sa tamang tao lang at tamang influencer. Tama, yan ang sinasabi ko. Ngayon mga kahombre ko, this coming weekend, ilalive natin lahat yan. Simula sa pamimili, sa pagre-repack, at sa pagbibigay. Oo! I-calculate mo yan, Norman Gusgusin ha. 108,000 pesos ang aming natanggap. At nakalipas ang ilang mga linggo, kasama ang kanyang asawa at mga tauhan nito noong November 29, 2025 at katotoo nga ang mga sinabi ni Makagago. At sa livestream na ito, makikita natin ang pagkarga nila ng mga sako-sakong bigas sa likod ng kanilang sasakyan at ang pagkagulat nito kung gaano nakarami ang kanilang nabili sa halagang 100,000 pesos. Isipin mo, 100 pa lang yan, punong-puno na ang truck. Tapos magkano lang yan? Mga kaombre ko, magkano yan? 108? 110? Oo, 10. 100. O, 104,500 pesos yan, hayang nagastos natin na pera nyo. 107, ganyan. Pero ganyan nang kahirap ikarga. Imagine niyo mga kaombre ko yung ginagawa noon ni Norman Gusgusin na, di ba? Magkano? 800,000, 1 million, kano karaming natatanggap nun. O tragis, hindi po ka, hindi biruan yan, mga pang 10-wheeler na truck na yon. No? Yung sobrang laki, hindi kaya. 110 lang yan, o pahirapan kami. Makalipas ang ilang mga oras, sa mismong araw din na iyon, pinuntahan nila ang isang barangay sa may Cavite area para ibigay sa mga tao ang sako-sakong bigas na kanilang kinarga mula sa donasyon ng mga mamamayang Pilipino. Oh, napakarami po natin matutulungan dito. Hello. Oh, wait lang. Hello, yan. Napakarami dito, mga kahombre ko. Nako. Yan. Napakarami po natin matutulungan dito. Ayun. Grabe, salamat po sa inyong lahat. Hello, guys. Hello. Ayan, mga kahombre ko. So, ayan po. Ang pera nyo ay mapapapunta dito. Ayan po ang ating bigas. Okay. 5 kilo each. Okay na nga, Jimboy. Kaya naman. Actually, ang sarap manood ng ganitong tunay na humanitarian. Good job again, Sir MG. The best. Matindi. Jasmine Rice pa yan, boy. Di kalidad, di kalibre pa. Sa recent video ni Makagago, makikita natin ang pagbulgar ni Cap Nino Barzaga kung paano nito ginamit si Norman Mangusin. Dahil ayon pa sa kanya, ay napapansin daw nito na kaduda-duda ang pag-approach ni Norman sa kanya. Alam nyo ang ginagawa ko kay FLM noong mga panahon na yun? Nilalaro ko lang din siya. Nilalaro. Sabi ko, FLM, o Francis, okay na, naparating ko na kay Bongo, naparating ko na kay Secretary, yung mga gusto mong pabor. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang ginagawa ko, alam nyo, kilala nyo si FLM, di ba? Na mambubudol. Di ba yun ang pagkakakilala nyo, mambubudol si FLM? Scammer. Ang style ko sa kanya, magbibideo call ako kay FLM. O Francis,
ito gaganyan ako. Nandito ko. Boss, siya po si FLM, kaibigan po natin yan, boss. Ito po siya. Igaganyan ko yan. Papakita ko kay FLM, nakasama ko talaga si Bongo. Ngayon, ang pagkakakala ni Francis, lahat ng inilalapit niya sa akin, na inilalapit ko kuno sa mga opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang akala niya, talagang idinidiga ko. Hindi niya alam, puro ko lang siya pinaglolo ko. Sa madaling salita, pangit gamitin ng salita na ini-scam ko din siya. Ini-scam ko din siya. Pero lahat ng mga binibigay niyang pera sa akin na hinihingi ko, na ibibigay niya. Sa madaling salita, wala pong naging pakinabang sa akin si FLM. Walang pakinabang. Yun ang totoo. Malalaman din natin sa video ito na sinadya lang talaga ni Norman Magusin kaibiganin si Kap Nino Barzaga dahil para sa kanya, pwede niya itong gamitin dahil sa mga connection nito. Dahil sa connection ko rin, na gusto niya, maidikit ko siya sa connection ko. Yun naman totoo eh. Yun ang sinabi ko sa taga-NBI. Ngayon, doon ko na nalaman na tinatrabaho na pala siya ng NBI. Doon ko na nalaman. Ngayon, kaya nga nung nagkaroon ako ng ideya, putang inan to, hindi ako lulutang sa bahay nito at hindi ako lulutang doon sa building. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yan. Never ko sinabi. Para hindi mawala yung pakinabang ko kay FLM, ang ginagawa ko, nilalaro-laro ko din yung tarantado. Nilalaro-laro ko din. Marami pang mga impormasyon ang na-expose ni Kap sa video na ito. Gaya ng pag-scam niya kay Norman ng mahigit 60,000 pesos, mga kaganapan na nangyari habang sumasakay siya sa kanilang sasakyan at ang pag-warning sa kanya na mag-ingat daw sa taong ito. Sinabihan ako ni General Balagtas, ninyo, alam ko kahit na may pagkaisip bata ka, ganun ang word na binanggit sa akin ni General Balagtas, na kahit ikaw ay iba ang utak mo, mga ganun, alam ko matalino ka ninyo. Mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang pagkakasabing word sa akin ni General Balagtas. Nung sinabi niyang ganun na salita, hindi ko alam kung sinong pinatutungkuyan ni General Balagtas na ninyo, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin niya. Ngayon, parang tanga na lamang si Norman Magusin sa kanyang mga livestream dahil sa sobrang bobo nito o kaya naman para magpadala lamang ang mga tao ng donasyon sa kanya. Binabasa na din ito pati mga lyrics ng kanta na pinapadala sa kanya ng mga taong nanonood. There is something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing this lack of self-control. Take a deep breath and think twice. Ask yourself what you wanna be and whom you wanted to be. Ayan. Pursue your happiness. What makes you happy? Go for it. Kung ayaw mo nung unang advice ko na yan, ang gawin mo, lumundag ka sa malamig na tubig. Pag-ahon mo, tsaka ka matulog. Pag-gising mo, isipin mo kung ano yung gusto mong gawin. Tama ka, Boss FLM. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it? Or just let it slip? Pa-shoutout po sa Ma'am Spaghetti Restaurant. Eminem, Ma'am Spaghetti Restaurant. Eminem, shoutout. At kahit na ang grupo nila SpongeBob, Patrick at Mr. Krabs ay wala na ding takas dahil pati ito ay sinashoutout na din ni Norman Magusin. Boss, good evening. Pa-shoutout sa mga kawork ko sina Patrick, Gary, and Mr. Krabs, owner ng restaurant ng Krusty Krab sa Pasay City. Pag nag-dine-in kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Boy! Pwede. Sige. Sa ano? Ano yan? Saan yan? Krusty Krab. I-search natin. Search natin, ha? Ipopromote ko na to. Andiyan pa naman yung mga tropa pits ko. Yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin. Krusty Krab, Pasay. Wow! Krusty Krab Seafood Restaurant pala to. Matapos i-upload ni Makagago ang video tungkol kay Kap Nino Barzaga, sinundan niya pa ito ng 5 videos. At sa 5 videos na ito, isa-summarize natin kung ano-ano ang mga kaganapan na nangyari tungkol sa labanan nilang dalawa. Noong December 13, 2025, Makagago uploaded a video titled Norman Magusin hinahabol na ng PSA dahil sa FLM na pangalan, kung saan sinaad ni Norman Magusin na si Makagago daw makukulong dahil siya daw ang unang gumawa ng video tungkol sa kanya. Yung mga kaso nila sa akin, 1,000,000% madidismiss yun. Yun ay walang basis.
Sila ang unang tumarantado sa akin. Okay, gumanti lang ako at inunahan ko sila sa kaso. Nagets mo? Na kung saan naman sinagot din ni Makagago ang statement na ito at sinabi niya, Mali ka na naman, gusgusin. Hindi naman porke ako yung naunang gumawa ng video, ako na agad ang nagkasala. Wala ngang mali sa ginawa kong video kasi ikaw ay public figure. Gumawa lang ako ng documentary files mo. Naiintindihan mo? Which lahat ng yon ay publicly available sa ating lahat. You get it? Inulit na naman ni Norman ang dahilan kung bakit daw niya pinalabas sa publiko ang plaka at kung sino daw ang nagmamay-ari ng sasakyan ni Makagago. Dahil ayon pa sa kanya, ang sasakyan daw na ito ang ginamit para sugurin siya sa kanyang bahay at dahil doon sa mga ganapang ito, kaya madidismiss daw ang kaso na isinampa ni Makagago sa kanya. Yung sasabihin nila, diniscord ko yung plate number na sasakyan at yung bahay. Tanga, natural. Yun yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Natural ipahanap. May CCTV footage yun may report pa yung buong subdivision. May report din yung guard. May logbook pa na nagpupumilit. Pumasok yung sasakyan yun. Sa tingin mo, hindi madidismiss yun. Natural na ipahanap ko yun. Banta sa buhay ko yun Na kung saan sinagot na naman ulit ni Makagago na si FLM naman mismo ang nagpapunta sa kanila doon. At isa pa, na sa public road lamang ito nakatambay dahil hindi sila pinapasok sa loob ng subdivision ni Norman Mangusin. Ano bang pinagsasasabi mo? Paulit-ulit ka na naman, Diyos ko! Hindi nga madidismiss yan kasi hindi kita sinugod sa bahay. Una sa lahat, ikaw ang naghamon at pinapupunta mo ako sa inyo. CJ Uy. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Bakit di ka pumunta? Asan na? Di fake news ka na naman. Pangalawa, hindi mo nga ako pinapasok sa subdivision sa sobrang kaduwagan mo. So, nasa labas ako sa public road? Oo! Sa mismong video din na ito, ipinalabas ni Makagago ang isang conversation sa pagitan ng isang lawyer na nagngangalang The Savvy Filipino Lawyer at isang tao na mayroong mataas na posisyon sa Philippine Statistics Authority o PSA tungkol sa pangalan ni Francis Leo Marcos. At saad pa nila na Meron siyang LTO, meron siyang DFO. Opo. Na Francis Leo Marcos ang pangalan niya. So, ang sinasabi mo Opo, sa ma'am. akin, SEC pa ang ginamit niya doon, hindi yung Yes po. PSA record. Hindi po yun ma'am, kasi unang-una, naka-dual entry yan dahil dun sa ginamit niya na pangalan na nanay, yun na nga lang dapat binago niya yung pangalan ng nanay niya. Correct. Ang kaso, naging second na entry niya is Remedios pa rin. Kaya yun pa rin po yung lumalabas sa birth certificate. Pag kumukuha siya is yung Norman Mangusin niya. Ngayon, dahil po nakapasa siya kay LTO, nakapasa siya kay DFA, either pinasek pa niya po yan or dun sa DFA is pinatimbre niya. Yun Okay. lang po yung dalawang choice po niya na yun. Kaya nakalusot siya sa DFA. Sa LTO naman, pero assure ko niyan sa LTO, SEC pa po ginamit niya niyan. Kasi Okay. ang SEC pa naman po is original paper galing PSA, yun nga lang yung details is fake po kasi hindi naman siya totally recorded sa PSA. Norman Mangusin also stated sa isa nitong livestream na totoo daw na mahohoyo na ito dahil sa mga kinaso sa kanya ni Makagago na kung saan naman ayon ba sa kanya. Mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify ng ating mga abogado na yung apat yung ikinaso sa akin. Sa Parañaque. Yung tatlo, may mga parating na hearing. Yung isa, nagkaroon ng hearing November and December 2. Hindi ako nakarating. So, for resolution na yun, malamang mawarant tayo ron. Malamang. Nang makita ito ni Makagago, laking tuwa nito at sobrang excited na daw siyang makita si Norman Mangusin na magsuot ng kulay yellow na damit. Nanginginig na ho ang tumbong ng tao na ito. Dahil yes, mahohoyo na ito. Very soon, mga kombre ko. And yes, am I excited? I am very excited, mga kombre ko. Kung excited ka, mas excited ako. Siyempre naman, sino ba namang may ayaw makakita ng Norman Gusgusin?
na nakakulay yelo. Alam nyo na yan, di ba? Kasabay ng pagsabi nito sa isang livestream na umaabot daw ng 200,000 pesos ang bail sa isang count ng cyber libel, napagpasya ni Makagago na dugtungan ang statement na ito and stated na umabot daw sa 32 counts ng cyber libel ang kanyang kinaso kay Norman Mangusin. Kaya ako nananahimik kasi hinihintay ko na lang yung araw, ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo. Oo, sabi ko nga hambog siya today, atungal maya-maya. Hindi lang iiyak ya, aatungal yan. Aba, baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun 200,000, isang count. Ay magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Ganon yun. Nako, Norman Gusgusin. Paano yan? Ang aking i-final sa'yo ay 32 counts. Oo. Sa kabila ng lahat ng ito, nakuha ni FLM maglabas ng panibago na namang kasinungalingan at gaya na lamang sa ibang mga nabiktima nito, ayon pa sa kanya ay hindi na naman daw nito kilala kung sino si Cap Nino Barzaga. Si Cap Nino, kay Cap Nino, yung bakla na vlogger. Hindi ko pa napapanood yung kanyang sinasabi at wala akong ano. Pero ako na magsasabi, hindi ko kilala yan. Kaya nung dumating kay Cap ang video ni Norman stating na di daw siya nito kakilala, sinagot niya kagad ito ng Kung nanonood ka, ito seryoso tayo. Ito Francis Leo Marcos, makinig ka. Yung sinasabi mo na mga vlogger na bumabakbak sa'yo ngayon, Francis Leo Marcos, ito na ang una huli kong pag-content sa'yo. Alam mo Francis, sa sinasabi mong hindi mo ako kilala, hindi tayo nag-uusap at never pa tayong nagkita in person. At ang sinasabi mo, Francis, na sumasakay ako sa kasikatan mo. Alam mo Francis, look at yourself. Alam mo ang problema sa'yo, Francis Leo Marcos? Isa lang ang problema sa'yo, yung kayabangan mo. Kayabangan mo! Pag ang tao hindi mo mapakinabangan, ang tingin mo kalaban. Alam mo, Francis, ikaw ang isang katulad mo ang hindi dapat kinakatakutan. Totoo lang, sino ka ba? Ano bang ipagmamalaki mo sa buhay mo? Putang ina mo ka. Isa kang kuktukmol na kupal na gusto mo parati kang nasa high. Ito, Francis, ang masakit na katotohanan na scammer ka, dorobo ka, pero yung sinasabi mong katulad ko na siraulo, labas-pasok ng mental hospital, never kong tinanggihan na pabalik-balik ako. Pero ikaw, hindi mo matanggap sa sarili mo na naisahan kita. Yan ang hindi mo matanggap. Dinagdagan pa ni Food Genius ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng pag-post ng wiretap conversation sa pagitan nila Cap Nino Barzaga at Francis Leo Marcos. They stated na, Francis, magandang gabi. Ay, ninyo. Yes. Kasi ako natatawa ako sa mga basher mo. Kanina, tatawagan sana kita kanina doon sa live ko. Kaya lang nasa labas ka na raw, sabi ng sekretary mo. Ngayon, suggest ko, baka yung mga basher mo, pati basher ni Presidente, mga sawa na sa buhay. Baka pinag-focus mo kayo. Ninyo. Oo. Kasi ngayon, ayoko muna silang intindihin. Pakinggan mo ha. Oo. Ayoko munang intindihin yan dahil nakatuon ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Oo. Sa Big Eyes Mindanao. Napakaraming request sa aking YouTube channel at lahat ay gusto ko suportahan. Actually, ngayong araw na ito katatapos lang, ang akin namang pinamigay ay mga gatas para sa mahigit 100 single mom na nag-request na ang sinususulang ng kanilang anak ay tubig na dahil walang-wala na. Oo. So natutunan ko yun. Tapos pagpadala ko ng konting bigas dyan para sa Baguio. Dyan, bahala naman yung mga aking tao na mamigay dyan sa Baguio. Pero hindi naman pangkalahatan. Konti lang naman. Anyway, ito ko yun. Sabi ng mga lawyers ko, hinahanap lahat ng identity ng mga nagpapas sa akin. At sasampahan talaga namin ng libel. Asawa ko yung magsasampa, no? Sasampahan namin ng libel buong pamilya namin, ha? Pati sinanang, yung sinanay ko, na sinanang rin, yung nagsilang sa akin, magsasampa rin. Nagagalit niya, lahat, identify lahat ng basher, yung lahat ng tunay na pangalan. Actually, iniisa-isa na namin dito, hindi muna ako magbabanggit ng pangalan niya. Sasampahan talaga namin ng kaso. Screenshot naman lahat, di ba? Yes, screenshot lahat. Inaaras ang thinking
Pinoy doon, yung baklang subot. Ayoko magsalita ninyo, no? Pero sabi ko nga, ito, pinag-aaralan na ng mga abogado ko. Kasi yung issue about Norman and Francis is not an issue. Nang makita nga ni Norman ang post ni Food Genius na ilalabas nito ang WhatsApp conversation nilang dalawa ni Cap Nino Barzaga, sinaad ka agad nito na artificial intelligence lamang daw ito at kahit na siya ay pwede daw niya ito gawin ngayon. Huwag mo nang banggitin yung baklang sungal nga lang uso. Oo. Nung nahuli ng mga bata ko yan, nila Casper, kumili eh. Diba? Tsaka may AI na ngayon, Marami ng AI, yung recording, di nakakapaniwala yan. Pwede nang gawin ng AI yan. Dapat video, para mahilig naman sila sa ganon. Yung mga recording, pwede nang gawin ng AI yan. Yung recording, pwede rin ako maglabas na recording. Ganon lang naman yun. Watching from AI, Noong December 18, 2025, dahil nga sa mga pinagsasabi ni Norman Mangusin patungo sa chief ng LTO na si Asekla Canilao, Makagago decided na pumunta sa office nito para magsagawa ng interview, na kung saan naman sinagot nito ang statement ni FLM na hindi doon nito alam na hindi pwedeng mag-seatbelt sa loob ng subdivision. Noong nasuspindi si Mangusin, sinaad nitong hindi niya pala nalalaman na hindi pala pwede ang walang seatbelt sa loob ng subdivision. Ang shaky ay nandito lang sa labas ng gate namin. At yung gate within the road of the subdivision road. Aguirre, okay? Kami na may bayanihan. Hindi ko nabasa na bawal palang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Hindi ko alam yan na bawal pala ang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Usually, pag nagdadrive ako, magsi-seatbelt na ako pagpapasok na ako sa any national road. Ano pong masasabi nyo dito? Nasa loob daw siya ng subdivision, so okay lang siyang magmaneho ng walang seatbelt? Hindi. Unang-una, linawin ko lang, wala siya sa loob ng subdivision. Nasa national road siya, nasa labas siya. Main road, sorry. Okay. Ngayon, kahit nasa loob ka naman, ipagpalagay nating nasa loob ka ng subdivision at tumatakbo ka, dapat na mag-seatbelt ka. Mayroon din ito sinagot sa statement ni FLM na kakasuhan doon nito ang LTO, na kung saan naman sinagot nito ng Ayon kay Mangusin, kakasuhan niya daw po ang LTO at si Asek Canilao sa ombudsman daw po. Ayan po yung madalas niyang paulit-ulit niyang iniyayabang. Ikaw naman ang bibigyan ko ng 2 araw para sagutin yan pagka hindi kakasuhan kita sa Lunes. Ano pong masasabi? Welcome naman yan, sa totoo lang. Kami, dahil nagtatrabaho kami sa gobyerno, yung buwis ng taong bayan ang sinasahod namin. So, hindi mo maiwasan na may mga ganyang mga tao na walang magawa sa buhay, na nagsasabi ng mga kung ano-ano na walang basihan. Pero kung gusto nila, open sa amin. Tinanong din ni Makagago kay Chief Asekla Canilao kung ano ang mangyayari kung totoo na mayroong isang empleyado sa LTO na mayroong connection si FLM. Kaya madali lang nitong nakuha ang information ng sasakyan ni Makagago, na kung saan naman ayon pa sa kanya, Sinabi niya rin po ito, na ito daw pong informations ng aking sasakyan ay nakuha niya mismo sa computer ng LTO. Inangina mo, akala mo tangina, I can pull the string, tarantado. Sa staff mismo ng LTO na meron daw po siyang connection, tinawagan niya lang po, isang tawag niya lang po. Through that, galing daw po mismo sa PC ng LTO niya nakuha yung mga documents na. Is that even legal or illegal? Gaano po kasama yung ganong klase ng... Kung sinasabi niya yon, maganda nga ilabas niya kung sinong empleyadong yun eh. Kasi meron tayong data privacy. Okay. Pwedeng matanggal sa trabaho yan at makasuhan ng kriminal yung empleyadong katsokaran niya. sa huli ko ding video, mayroon pala akong maling information na nabanggit. Di kasi mawala sa isip ko yung kasinungalingan ni FLM na binigyan daw siya ng sasakyan na Jaguar ni Vice Mayor Benjo Bernabe. Kaya ito ang nasabi kong sasakyan. Sa panibago na naman itong livestream, Norman Mangusin stated na ipaparaffle na daw niya ang kanyang sasakyan na Jaguar. Ang sasakyan pala na pinaparaffle niya ay ang kanyang Ford Expedition, na kung saan naman tinanong din ni Makagago kay Asekla Canilao kung pwede ba iparaffle ang kotse na ito. He stated na, maaari po bang iparaffle ni Norman Mangusin ang kanyang kotse, yung kanya pong Expedition? Kaya abangan nyo ho at ipamimigay ko huyang
expedition na yan. Hindi ko alam kung sa TikTok o dito sa YT ko siya ipamimigay. Yung mapipili ko, sana mahalin nyo. Kasi pinaparaffle niya eh. Nasa sa kanya naman yun. Pero yun nga ang sinasabi ko sa taong bayan na pag ang isang tao mayroong kaso sa amin sa LTO, so automatic kasi naka-alarma yung sasakyan na ginamit. Okay. So may alarma po yun. Hindi kayang palitan ng pangalan. Hindi po. Kung ipaparaffle, mapupunta sa... Pwede naman niya iparaffle. Kaya lang, yung makakatanggap ng sasakyan, siyempre, siya yung magpapaliwanag o siya yung mag-aayos kasi may alarm. Ako. Sa huling video ni Makagago bago ito nagbakasyon, nagkaroon lamang ito ng recap sa mga pangyayari na naganap sa pagitan ng labanan nilang dalawa. At sa kalagitnaan ng video na ito, sinaad ni Norman Mangusin na hindi daw ito makikipag-areglo kay Makagago na para bang si Makagago pang mayroong kasalanan sa kanya. He stated na, Sila kaya, madismiss kaya yung kaso nila sa akin? Hindi nila madidismiss yun. At wala aregluhan yun. At walang aregluhan, malamang walang aregluhan, talagang didikdikin kita ng patong-patong na kaso. Anong aregluhan? Gusto mo 5 taon pa tayo dito sa korte. Talagang dudurugin kita. Araw-araw sa tuwing magkikita tayo. ayon din sa isang post ni Food Genius, sinaad ni FLM na nagkaroon daw ito ng anxiety, distress, reputational damage, and fear for his own life daw, kaya humihingi ito ng 20 million pesos. Makikita nating naniningil ito ng 20 million pesos dahil naapektuhan siya ng severe emotional distress at anxiety. Ngunit nung tinanong na siya ng kanyang mga manonood kung totoo bang nagkaka-anxiety ito, sinagot lamang niya ito ng, Ay, wala po akong anxiety. Wala rin akong stress. Oo. Sila nai-stress sa akin. At sila nagkaka-anxiety sa akin. Kasi ako, lahat ng ginawa nila, alam ko kaya kong lusutan. Pero yung mga kinasa ko sa kanila, hindi nila yung malulusutan. Magkakaalaman. sobrang yabang din ito sa parte na parang minamaliit niya ang mga public lawyers sa pagsabi nito kay Makagago na kahit daw public lawyers lamang ang gamitin nito, ay matatalo pa rin daw si Makagago sa kanilang kasuhan. Partida, baka gamitin ko rito, pau-lawyer na lang eh. Grabe! Ganyan na palang kaliit ang tingin mo sa public attorney's office. Huwag kang mag-alala, Norman Gusgusin. Kasi hindi rin nila tatanggapin yung isang katulad mo. Sino ka ba? Baka hindi mo na itatanong. Ang PAO, mga kahombre ko, yan mga yan ay yung mga abogadong may malaking puso. Nag-aral sila all these years para paglingkuran po ang publiko, ang mga mahihirap, mga kahombre ko. Tapos, nilalanglang lang ng tao na ito. Sino ka ba, Norman Gusgusin, para sabihin mo yan? At higit sa lahat, bago natapos ang video, nagbitaw na naman ito ng panibagong kasinungalingan na magbibigay daw ito ng 100,000 pesos sa 5 estudyante na nakasubscribe sa kanya. He stated na, Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. At dito na magtatapos ang pag-summarize natin sa labanan nilang dalawa ni Norman Mangusin. At ginawa ko lang talaga ang mga videos na ito para sa mga tao na walang oras para panoorin ang mahigit 45 videos ni Makagago na halos ang bawat isa ay umaabot sa mahigit 1 oras. Kaya sa puntong ito, hindi na natin alam kung makakabawi pa ba siya sa labanan nilang dalawa ni Makagago. Dahil alam naman nating lahat na base pa lamang sa mga kasinungalingan, kayabangan, pagiging ipokrito, pagiging scammer, at sa ugali ni Francis Leo Marcos kung sino ang mas pabor sa kanilang dalawa. At ang natatanging bagay na lamang na pwede nating gawin ngayon ay ang mag-observe kung saan patungo ang labanang ito.